kunin natin yung location. Napapansin nyo dito sa side ko, sa bandang left side, nasa labas ako, or nasa isang folder ako, pangalan demo. Yan, folder demo. Yung image ko, panibagong folder yan. So, ilagay natin yung image. Ayan. So, kanang pangalan nung image na kukunin natin. For example, tiger. Pagawin nyo, okay? Tapos, pwede natin i-close. Yung iba, magawin sila ng closing tag. Extra. Wala ba gawa-upload? Yan, pwede ganyan or either walang ganyan. Kasi yan, depende naman. Pero HTML mo or HTML file, yung iba nalalagay niya ng local tag. Pero hindi siya makapansin ng mga ganyan. Wala. Wala closing tag na i-use. Pero yan, closing tag natin. Single tayo lang siya, single kapagkita, there's a button of bracket, pwede yung close at pwede yung hindi. Single natin na regular run. So, yun yan. So, yung naging sukat, image ng abroad, ayan yung maging sukat niya. So, gawin mo lang space ng image. Kung nakalabas naman yun natin pag-order naman, sundan nyo yung part-time location. Isa-type lang ko, mag-rate nyo. Ito na yung HTML, kumakaroon sa email, then login ko lang ang site. Pero kung nasa labas siya, kung for example, nasa labas, tapos lang. Nagtagdag mo lang yung folder, ganyan na lang. Tingnan na kayo. Mukhang lang natin okay lang. Walang pinagbago, walang pinagkaiba. Okay? So, ganun lang po mag-add ng image. Sa image natin, na pwede i-add. Okay. Ba't ba mabay tayo na pwede gamitin? First, hindi na tawag natin na JPEG. JPEG is the one the most commonly used image file format. It uses local compression to reduce the file size. Okay? So, yung iba, pwede nyo mag-download sa internet ng image, nasa-download doon ng JPEG. Problema nga dyan, medyo low quality na yung image. Or naka-compress na. Kaya kabawapansin nyo kung nag-upload tayo ng picture kay Messenger, kay Facebook. So, binababa yung quality. Okay? Second, PAD, yung tinatawag natin portable network graphics. So, mali ginagamit to with support of transparency. Makikita nyo yung mga image na walang background or transparent. Ang tawag doon PAD. Okay. Next, GIF or GIS. Ito yung mga gumagalaw. Yung mga simple animation. DSQ, compression box, and limited color palette. Ibig sabihin, limited lang kulay, up to 256 color lang. Okay? Next,
BMP, bitmap. BMP files are uncompressed and only like compressed image that is stored data pixel by pixel. This format is not commonly used for web due to large size. So, dito gamitin, dito advisable na gamitin, lalo-lalo na sa pag-develop ng mga web, kagaya na medyo mas mataas yung resolution or mas mataas yung file. Next, tip, for task image file format, this format is used by professional photography and printing. Ito lalo yung nagamit to sa mga photography, like nagamit ko ng Adobe Lightroom. Sa mga tarpaulin, pag print ng tarpaulin, tick ang ginagamit nila. Next, SVG, set vector image format used for graphic like icon and logos. Kung gagamit ka ng mga logos, icons, from internet, pwede nyo gamitin yung SVG. Okay. WebP, developed by Google, produces smaller file size with good quality, making ideal for website and online content. Mostly yung mga nagagamit ng image sa Google, mga naka-web nila yan. And lastly, yung HEIF, or yung high efficiency image file format. Ang ginagamit ito sa mga Apple, sa mga iOS, yung file size, yung file extension, hindi sa JPEG, nagiging HEIF. Okay, pwede nyo din naman gamitin yung mga yan. Okay? When you place an image within a web page, you could use the tag out or you can alternate method. Alternate. Ito lang yung pwede pa yun yung text or dinidescribe sila kung ano ko ang text. For example, yung image mo hindi nag-roll properly. Sabihin, yung mababa yung Dragon server, by inside, mababa yung internet, hindi na nag-download properly. Nangyayari dahil, nagkakaroon na, o pwede tayo nilagay ng alternate. Record ako dyan, for example, dito sa Tiger. Kaya ang alternate is one, this, okay. For example, corrupted yung image. Isabi corrupted, burado lang. For example, buburin ko ito. Dito lang ha. Better na lang ko na yung example. Pag nilang ko, corrupted, dito ba yun? Hindi ba makagano sa database, mabagal yung connection, pagkala mag-load, di ba sa Facebook ko minsan gano'n, hindi mag-load, tapos hindi yung mga text na naman. Ang gagawin, alternate or add. Dinilis ko nila kung ang klaseng image or ang klaseng picture yung hindi nag-load. Okay, di ba na? Okay. By default, if you complete an image with an web page, the browser displays the image based upon the actual site. Kung ano yung actual site na download natin at in-import natin sa HTML, yun yung magiging actual site. No image, no pag-editor natin. Pero pwede natin naman sa pag-design, pwede palakihin, pag-editor, and so, when you see style, with and height, for example, yung example natin kanina, balik lang ito, nalagay ko na yung original kanina, image, pwede ko sa lagyan ng style, style,
mga 50 PS. Height, mga 50 PS. Yan. Ito lang. Lalagay ka ng sa original sa isa. 100. Ang reflex ko, ayan, maliit. Kasi naka 50 PS, may 50 PS siya. Pwede yung relax, depende kung gusto nyo gawin. Pwede yung palaking nila, adjust nila yung height. Ng pamaya na adjust nila yung height. Kasi niya kung gano'n kalaki o yung gano'n haba, or pwede nyo naman lagay yung auto. For example sa width, auto natin, pwede naman yun. Okay, i-cherry nyo ito, kukunin lang natin mula dito sa bandang left to right. Kung gano'n kalaki yung viewport nyo, gano'n lang kalaki yung image na pwede nyo kunin. Okay, ang sukat na, mula dito is auto, yung width na yung height na is 500 pixels. Okay? Ngayon, so pwede ba namin siyang gawan ng CSS? For example, pwede embedded. Okay, tanggalin lang namin ba? Lagyan ko lang ito ng class. Sabihin natin, image 1. Okay, nandito, start lang tayo. Image, sorry, class. Height, auto natin. Save natin. Oh, sorry. Save na ka. Image. Save. Okay. So, yung mga sukat na. Auto na height. Pero yung width na, good bit. Try lang yung auto. Auto natin. Okay, so pray natin i-auto natin yung height and width. Ayan. Okay. Tapos yung pwede yung lagay using pixel, percentage. Ano ba? Pixel, percentage. So, depende sa design, depende sa bunso na gusto yung ulit. Okay, next. Okay, usually page of page around image on the page. So, the definition of the border. Image has no border when the page of the image is hyperlink as described. So, pwede natin sa mga ng border. So, dito na lang ginagawa sa CSS. Border. Billboard. Gano'n kakapal? Anong kulay? Ayan. So, meron isang border. Okay, medyo nalalakay ako. Delete ako lang yung height. Yung natin 300 feet. Yan, nagkakaroon lang din siya ng
Border. Depende kung ano gusto nyo. Pwede yung bagyan natin ng, for example, border. Ano ba ba? Maganda. It's up to you kung ano gusto nyo gagawin na border. Okay? Next. Okay. About insert image. Okay, dito tayo. Medyo, okay na tayo. Okay na ba tayo sa image? Alam nyo maglagay ng image. What? Alam nyo na. May tanong ba? Sure kayo ha? Pag nag-laboratory tayo next week. Okay. Next. About inserting. Inserting naman tayo, pero okay, para mas mabilis. The word measure is used to describe as a network. Ibig sabihin, billion of internet-connected page of a content. Madami tayong page. Madami sa mga website, sa mga Google. Sige, dulong tayo para hindi tayo lumayo kay Google. More than billion of interconnected page. Kung sinabi natin interconnected, connected sila lahat isa-isa. For example, nag-search ako ng Facebook. Lumitaw kay Google. Click ako. Nag-search ako ng pangalan sa Facebook. Click ko. Nag-search ako ng comment and so on and so on. Lahat yan is internet connected. Bakit? Gumagamit kasi sila ng hyperlink to move one document to another, one location from a web page. An hyperlink is a text or an image that uses link onto jump to or display a specific page. Not specific web page. Bigyan ko yung example. Kaya paano sinasabi yung hyperlink? Okay? Gawain ko ng bagong portion. Pangalanan ko lang hyper. Okay, may different reference element including text, image, and animation will serve as a link. For example, pag-click ng image, nare-redirect na sa ibang page. Pag-click ng text, so on, video, and so on. Okay, so yung iba, naglalagay sila na click here. Do not explain the purpose of the link of the visitor. When a click is identified with text, is appear as underlined text na color different of the main web page. Okay? So, paano tayo maglagay ng isang hyperlink? Okay, gumagamit tayo ng tinatawag na A tag. Sunod natin yung except. Except, o yung tinatawag natin hyperlink relation or hyperlink reference. Balik tayo ito. Pwede natin gumawa. Okay? For example, muna, except, sa tayo pupunta, www.google.com. Okay? Google. Okay. Pag naroon natin yan, here, hyperlink page. Pag click ko si Google, sorry. Hindi pala ako. Mali pala.
Google. Okay. Re-reload lang ako kay Google. Okay. Sir, mga link lang po ba pwede i-link namin? Hindi. Pwede yung page na ginagawa mo. Pwede website. Pwede file within your system. Pwede po yun. Subukan natin. For example, maglalagay tayo ng image. So, paano tayo maglagay ng image? Image. Ano next? SRC. Subukan natin. Tignan natin sa image natin. Meron akong Google. Okay? So, image na folder. Google. .dtx. Wait lang ako. Close ko lang. Balik na dito. Medyo malaki lang. Hindi ko na nilakahan. Nandikita. Pag nilapatan ko ng mouse, bawa pa rin yun. Mag-hold siya. Pag pinis ko ito, mariredirect ako kay Google. Okay. Sabi natin kanina, hindi lang text, hindi lang image, hindi lang animation yung pwede natin. Nasa inyo kung saan nyo gagamitin, kung gusto nyo, okay, kung gusto nyo ng text. Pag sa text naman, kung babalik ako dito, comment ko lang ito. Kaya Google. Ito baliw dito, refresh ko. Sabi natin kanina, another link can be a photo or text which normally appears within the browser in blue or powerful font. Makikita natin sa graph natin, nagiging blue siya. Okay? Then, pag binilagyan natin, minsan nagiging purple. Okay. Ibig sabihin, mag-visit na natin yung site or nakik na natin yung text. Yung iba ang ginagawa nila dyan, yung gusto nila tanggalin, yung ganyang scenario, ayaw nila na merong blue, okay? Pwede mo nilang, kunyari, style. Ang tawag kasi dyan, text decoration man. Or pwede natin ilagay yung text decoration man. Mayayari yan, pag na-refresh ko, wala na siyang Iya. Ngayon, magsalali na ng kulay. Diligyan natin ng color. Sabihin natin black. Okay, so hindi na siya. Wala na siyang underline. Hindi na siya kulay blue. Okay? Liwanag. Okay ba? Liwanag? Okay. Like po, if you use the microlink, the browser registration or content provider. Gusto nyo ba, kapag click natin, yung specific link na gusto natin punta, napapagitan lang yung browser tab. Hindi nag-stay. Pwede tayo mamamagay na tawag na target equals new. Ibig sabihin, magpapapay tayo ng panibagong window. For example, ito, target, parent cell, reading blank, parent, top.
Subukan natin yung self. Ano yung tsura ng self? Okay. So, doon lang. Tayo ba? Subukan natin. Ano pa ba yung mga example? Black. Ayan. Ibig sabihin, bagong tab. Pag black yung ginamit natin. Pansin nyo ha? Pag click ko to, magbabago lang siya ng tab. Ano ba yung iba? Parent. Okay, same lang din lang pala. Or, pwede tayong gumamit ng new, gaya sa example. So, same lang din lang pala. Si blank, tapos si new. So, mag-stay pa rin yung original page natin. Magkakaroon lang ng panibagong tab. Okay? Okay. So, nakita ko na, napakita ko din naman na yan. Okay. Siyempre, using the anchor target step, you specify your project depend on target location. So, sabi ko kanya, pwede tayong gumawa ng HTTP, site, or folder na gusto natin puntahan, or URL, depende nga. For example, kung mga pasin niyo sa example, meron tatlong page yan, homepage, HTML, gallery, and about us. Subukan natin gawin yun. Okay? Ito muna. Tanggalin ko lang ba? Hyperlink page HTML. Pakalanan natin ng home. Sabi lang natin. At yun diba, HTML, copy ko lang. Copy. Release. About. Ano nga ba? Copy mo lang home. About. May nagagawa tayo sa blog. Ito ko lang about. And about and okay. So, lagyan ko lang ng CSS para maging maganda. Type. Text decoration ng save block. Color black. Ito natin. Okay, sabi ko bigyan ko lang ito ng value. H1, Tapos na bigyan ko ito kayo. Page ko lang. Pwede mo lang.
about things. Sabi ko dito, palitan ko naman, sabi ko na things, palitan ko na contact us. Contact us. Okay. So, connected na yan ng tatlo sa isa. Subukan natin na. Refresh ko na. Okay. Sabihin mo na about us and contact us. Okay. Lagyan mo na style. Punta lang dito kaya service. Yan. So, pag nagkakapan ng mouse, palitan mo na. Ito lang. Ay, nag-iwan ko na. Kapit ka lang ito para uniform sila lahat. Kaya ito na yan. Okay. Ang pinapagawa ko ito, ang iba palay. Hanggang ito no-goal. Pagkita siya, re-ready na kayo. About, mapupunta na kayo about, then total task, mapupunta na kayo sa so, panagpapit sila sa isa, depende sa inyo kung ano yung at ang gagawin nyo. So, yan, about us. Klaro ko lang. Ito na ba? Ito na. May tanong ba? Hello, Raniel. Wala, nandito pa ako sa Pilrice. Bakit? Okay, so balik tayo dito muna. Tanggalin ko muna si About Us. Bakit? Dito muna tayo. Wait. Naplatan ka? Ay, ganun ba? Sandali lang. Pwede tayo mag-link Sandali lang, Raniel. At, ng within the one page. Ibig sabihin, meron tayong multiple div. For example, div home, div about, div contact us, div service. Then, gumamit lang tayo ng $sign home. Ayun, ID, hashtag home, hashtag about, hashtag contact, and hashtag services. Ibig sabihin, one page lang tayo, pero pwede tayong mag-link within sa loob ng isang page. Then, naglagay lang dito ng CSS na bar. Tingin ko naman yung mamaya. Dito tayo. Ang same lang kulay nila. Same lang lahat. Pakita ko ng example. Okay. Ito lang sa. Alam mo siya. Yung kasama mo sa trabaho na platan dyan sa harap. Dito na mapunta kayo. Pag bilik ko si services. Ay, nandyan na ba? Dito na mapunta kay services. Pero lahat yan, nasa isang page lang. Ibig sabihin, pupuntahan mo lang yung ID na ginamit mo. For example, ID about. Pupuntahan mo lang si division about. Okay? Pag hindi mo si services, pupuntahan mo lang si live services. Okay? Kaya kung makapansin sa ibang mga website,
para kayong nililibot, pero ang humingi todo ka nga niyan, kay mama mo ng pupunta 70 lang naman pesos. kayo sa Kausapin ko kung nga, dali. makikita niyo dito sa URL, dadagdagan lang sa yan, home. Services. Ayan, dadagdagan. Hindi ka umalis, hindi ka lumilipat, pero pinupuntahan mo yung CCTV. Ano? May tanong ba? Bigyan mo nga ng 70 pesos si Christine Joy. Okay, Naplatan daw so si Raniel mag-end dun na sa muna tapat natin eh. Wala daw siyang dalang pera. Bukas na lang daw babayaran. Ulit tayo 70 sa pesos. next Bigyan mo topic, na dyan si yung Raniel dyan sa may tapat experiment natin. navigation bar. Okay? Thank you muna. Saan ako ng bagong link? Hello Raniel, ihintay mo dyan. May lalabas dyan yung anak ko. Sige. Okay ah. Sige. Okay, nag-online class kami. Sige. Ingat Raniel, ingat. Sige.